Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na tinadtad na nga ng ebidensya itong siguting ng Norte dahil nga rito ay talagang hinahanda na nga ang posas laban sa kanya. Dito nga natin mapapatunayan na talagang marami pa ring matitinong mga abogado at mga opisyales na talagang hindi nga natatakot kay Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin mapapansin na marami ng mga korap na mga opisyales na mga politiko na talagang pinagbebenta nila ang kanilang prinsipyo para lamang sa salapi at maging tuta nga ni Kuting ng Norte. Ayon naman sa matitinong mga opisyales na ito na talagang tinadtad ng mga ebidensya ay talagang hindi nila papakawalan si Kuting ng Norte hanggat hindi nga ito umaamin sa kanyang kasalanan dahil ang kawawa dito ay ang taong bayan. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tapat na naglilingkod sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ay napangalanan ng 18 Marines. Mismo ang chairman ng committee ay nasangkot ang kanyang asawa sa panggagahasa at inamin niya harap-harapan sa media na bilang isang abogado ay tinago niya yung kanyang asawa para hindi mahuli. So ano paniniwalaan mo sa mga ulol na ito, mga kababayan? Imagine niyo, pinipilit, ito pala yung Chua, okay? Yung representative Chua na mukha ring aso, na pinipilit nila na hindi spliced ang video. Di ba mga sinungaling? Ilalabas na, alam nyo, bakit ko alam to mga kaputahan nila? Ganito din ang ginawa ni Lisa Tanas sa akin. Yung mga statement ko laban sa mga kalaban ng bayan, in-splice nila. Sinasabi nila dito sa Korte ng Amerika na ito sinabi ko, ba't dinidepensahan ko yung sarili ko? Through sa proper forum. Okay? Kaya alam ko kung sino ang author nito. Ang author nito, laban kay Inday Sara, walang iba, kundi ang Maleta Gang. Si Marcos Bangag, si Lisa Tanas, yung pamilyang yan sila kasama yung kanilang mga cabinet secretaries, yung kanilang mga trolls, yung mga computer expert nila na nakikinig, okay? Na inaatasan ni Lisa Tanas na i-record lahat itong ating mga video. Alright? So yan yun mga palangga. Alright? So ngayon, ang ginagawa nila talaga dito ay sirain si Inday Sara, tapos si Sara, ayan, for the fourth time, tinawag na namin, ayaw magpakita, ganito, ganyan. Paano magpapakita? Ang sabi pa ni Dilimang Saba, sabi niya, kailangan irespeto ng Vice Presidente, halos lahat yung mga NPA rebuilding mga kaliwa, kailangan irespeto ng Vice Presidente ang Committee on Injustice, yun daw ang nila, yung kanilang kongreso. Irespeto? Paano mo irespeto, Dilima? Ang katulad mo, naga-chop ka lang sa joto. Paano i-respeto yung mga putang ina ninyo? Di ba, yung mismong NBI, kahit ako di ako pupunta dyan sa mga hayop na yan, di ba, na yung binubuo ng Committee on Injustice na yan, mga lumabag sa batas. Right? Nagtago ng rapist na asawa, nag-chop ng juto, nagbiga-biga, lahat na lang ng kaalputan ay nasa hayop na mga ito sa Maleta Kongresista. Tapos pinaulit-ulit pa nila, okay, yung video. Diba? Pinaulit-ulit nila yung video to destroy Inday Sara. Ulit sabi niya, Mr. Chair, pwede ba natin i-play ang video? Tapos ang alpot na garinang sabi niya, biglang, Sky NBI Director, sinabi ko bang, ipapapatay kita. Pareho lang ba ang yung weight? Anong kaputang inahang yan? Magbibigay ka lang naman ng example, Garin, Deng Vaksha Queen, ay puro pa ka jotahan. Walang sense. Ang pangit, walang kontekstong tama, kundi panira lang. Alam namin na mga nanonood, kayong mga alpot kayong dyan, okay? Kayong mga kawatan, alright? Lahat kayo na tumanggap ng maleta na pinagtutulungan nyo ang mga Duterte, kaya andam lang kayo. Diba? Sana
maging fruitful yung kaso sa inyong mga hayop kayo, yaan dyan sa inyong pagkikipagsabwatan sa AMLAC, sa Maletagang, sa sindikatong Marcos Jr. Okay? Yang pamilyang yan. Kaya wala kayong ginawa kundi magsinungaling. 'Di ba? Sa inyong fake news king. 'Di ba? Ang amo nyo, ang fake news king na si Bangag. Alright? Ang magnanakaw, yung hayop na yan, ng kidnapper na yan, darating talaga ang araw na magkakaroon ng Romanov moment sa Pilipinas. Kapag patuloy na ginagawa ng Marcos family, Marcos Araneta Romualdez, ang pagnanakaw sa pera ng bayan every single day. Baka dumating ang panahon, okay, na unahin junugin ang jilat ni Liza Canas at ang juto ni Bangag dahil sa galit ng taong bayan sa pagnanakaw ninyo. Kung meron man nagplanong papatay, hindi ang mga Duterte, kundi ang Marcos Jr., ang Liza Canas, ang Bangag. Dahil ako mismo, pinagplanuhan nila o pinaplano pa nila akong ipapapatay ngayon. Dahil nag-hire sila ng assassins. Reported yan sa FBI. Inayos pa nila ang visa niyan, ang passport niyan. Dahil si Liza Canas at ang Marcos magaling mag-ayos, maggumawa ng mag-fraud ng mga pasaporte para makakidnap ng tao katulad sa Turkey extraction. Okay? Kaya yung ginagawa ngayon ng mga hayop na yan sa Maleta Committee, tawag na lang natin Maleta Committee or Committee on Injustice. 'Di ba? So ina-highlight nila kasi gusto nilang sabihin sa atin na, ay, oo nga naman, si Sara Duterte talaga, excuse me, ganito, ganyan, ganun. Grabe. 'Di ba? Para tayo ay maniwala sa kanila. Pero hindi tayo maniniwala, mga kababayan, dahil itong kanilang mga kasinungalingan na sinasabi ni Dilima, nung gabing yun, nung conference nga ni Inday Sara, nung online conference, na nakita talaga natin ang tunay na Inday Sara. O, di ba? Kasi ang nakita lang nila, putang ina mo Bangag, putang ina mo Satanas, di ba? Putang ina mo Tambaluslos. Okay? Pag ginurgur niyo ako, may inatasan na akong gugurgurin kayo. Yung mga ganon, di ba? Pero ayaw nila ipakita yun. Ayaw nila ipakita kung saan nagsimula ang sinasabi ni Inday Sara, mga kababayan, alright? Kung saan ang sinasabi ni Inday Sara kung bakit siya ganon. Nag-came up sa ganong statement dahil nga ay gusto rin siyang ipagurgur. Pinagbibintangan nila doon na, meron siyang 500 na mga security detail daw, si Inday Sara, 500. Nung nasa dahig ako, di ba, ako nga security niya, naalala niyo yun. Ako nga nag-worry, nag-volunteer naman ako. Okay? Ando doon ako sa likod, nakita niyo yung picture at video ko. Wala, may security si Inday Sara, ilan? Isa, dalawa. Not 500. Ako nga ang nag-aalala sa kanya na dapat ang Vice President, ngayon ako nakakita sa totoo lang ng Vice President na ganun lang kahit sa ibang bansa, dalawa lang ang nagbabantay sa kanya. Walang ganun ka makikita na Vice President na halos 2 tao lang nagbabantay sa kanya. Risky yung ginawa ni Inday. Pero ang kasinungalingan ng Maleta Kongresistas ng Committee on Injustice, may 500 daw na security details si Inday Sara. At ito daw, isa daw sa mga securities doon, posible na yun ang inatasan ni Inday Sara. Okay? Paulit-ulit nilang pinlay ang pagmumura ni Inday. Das, sinight pa nila doon yung mga article from international at sabi nga nung Rene Co na NPA aligned, mga kababayan, ayan, may balita sa Reuters. Parang sa igit lang. Di ba nagdudungan kayo? Di ba mag-practice kayo? Hindi po Reuters yun. Reuters po yun. R-A-U-T-E-R-S. Hindi man tayo perfect. Pero yung mga hayop na to, akala mo ang gagaling. Mr. Chair, nabasa ko po, inilabas po sa Reuters. Ang putang ina, nag-review ka ba? Yan kasi, kapag hindi galing sa'yo yung script,
Iba kasi pag alam mo yung sasabihin mo. Right? Sabi ni Cato Bisirenico na mukhang tinubuan ng, yung mukha mukhang tinubuan ng Juljul. Iba yun eh. Kasi nagbabasa lahat sila ng script doon. 'Di ba? Binabato lang sa kanila yun eh, na ito. Kasi hindi yun galing sa utak nila. Kaya pag nagbasa ka ngayon, dahil hindi mo pa na-practice, ano ba, tunay na basa, hindi mo na-research, kasi kung handa sila, during that Senate hearing, kadyutahang congressional maleta hearing, mga kababayan, alam nila yung mga sasabihin nila, pero hindi nila alam. Okay? Hindi nila alam na personal nila kasi yun ay script. Baka nga si Lisa Tadas, habang nag-committee, Chuba Chucho yun, nagtatype, ito, ibato mo kay Renico, ibato mo kay Dilima, o ibato mo to. Ganyan ang ginagawa nila. Nanonood sila, ito yung sagot mo. Ayan. Just a text away, di ba? Just a second away. Di ba? Sabi nila, isa pa yung asawa ni Ace Barbers. Yun ba yun? Yung mukhang retokada, yung Bernadette Barbers? Take note, hindi yan sa Surigao noon, taga Maynila yan. Yung mukha noon, mukhang punong-puno ng formalin ng pagmumukha eh. Di ba? Yung mukha niya. Isa pa yun. Lahat yun, mga kababayan. Alright? Kasi gusto nila sabihin na yung mga binanggit ni Inday Sara ay impeachable offense. Okay? Lahat yon ay para ma-impeach si Inday Sara at masira si Inday Sara. Kaya sa unang salvo pa lang, na sinasabing bubuksan nila ang box from BIR, natakot ang mga putang ina. Kung matatapang sila, dapat binuksan nila yon para makita din natin kung ano na naman ang fabricated na mga tax chucho-chucho. Tapos ngayon, mga kababayan, pinanindigan ni Luis Tro na nagtago ng asawa niyang sangkot sa panggagahasa, di ba, Kadiri? Dapat nga, nire-Romanov talaga lahat ng mga rapist. Di ba? Yung mga rapist talaga dapat binibitay yan. Not Romanov kasi hindi naman involved yung pamilya. Pero, but si Luis Tro umamin na tinago niya ang asawa niyang nasasangkot sa panggagahasa. Dapat ang nagtago, kung may bitay, dapat nabitay din. Diba? Dapat bitayin din yung mga hayop na yan. But again, we all know, mga kababayan, alam natin, okay, na ang ginagawa talaga nila ay sirain si Inday Sara. Yun lang at wala nang iba. So, kahit ano pang kadyutahan nila, okay, na sinasabi, protektahan daw si Bangag, dahil may death threat. Putang ina. Di ba? Protektahan si Bangag. Kahit anong protektan nyo, pag mamamatay na yan, mamamatay na yan. Pag magugurgur na, magugurgur na. Malay nyo, biglang tumulo ang mga dugo niya lahat. Dahil, di ba, nakita naman natin, tumulo ang gum niya, yung ilong niya, right? So, ang puprotektahan natin si Inday Sara. Hindi si Bangag. Okay? Actually, protektado na yung hayop na yan. Nagbigay na nga ng mga maleta eh. Ninakaw na ang pera ng bayan, binayaran na ang AFP, binayaran na ang PNP para secure ang kabangagan niya. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Na pinoprotektahan ng mga senador, ng mga kongresista, ang isang adik na presidenteng magnanakaw, kawatan lahat. Sabi nga ni Eloisa, their script is not scripting. Obvious. Okay, matatawa ka. Sabi ko, waste of time naman ito, papanoorin natin. Pero sige na lang, panoorin na lang natin kung ano yung mga kasinungalingan nila. Alright? So, ang sinasabi ni Matibag, na nakatanggap din ang pamilya niya, ang asawa niya ng 1 billion na flood control at nagsa-show off ng paldo-paldong pera sa restaurant. Itong putang inang ito, dapat itong mga to ang binibitay patiwarik sa pagnanakaw sa kabanambayan, kaya dapat talaga maibalik ang bitay, maibalik ang gurgur para maubos silang lahat. Lahat ng magnanakaw dapat binibitay or stoned to death yung mga hayop na yan dahil sila ang nagpapahirap sa inyo. Tingnan mo, harap-harapan diyan sa Committee on Injustice, nagkakasundo sila na ang sinabi ni Inday na, huwag ka mag-alala, ma'am. Okay? Huwag ka mag-alala sa security ko, ma'am. Hindi naman sinabi ni Inday na huwag ka mag-alala, ma'am, nakausap ko na yung security ko. Hindi ganoon. Pero kahit nagmumukha silang tanga, bobo at mga demonyo,
ipinagpapatuloy pa rin nila ang kasinungalingan, okay, sa laban kay Inday Sara. But hindi sila magwawagi hanggat may Maharlika, hanggat may nagtatanggol kay Inday Sara, hanggat nandiyan kayo, mawawala din sa mundo natin ang mga bangag. Dahil sila ang tunay, yung mga tumanggap ng baletang yan, ang tunay na nagpapakasasa sa pera ng bayan. Sabi ko nga, hindi banyaga ang nagtraidor sa atin. Ang nagtraidor sa atin yung mga katulad ng mga nandyan sa Committee on Injustice, nandyan sa Bangag Syndicate o sa lahat ng mga hayop na yan. Right? Plunder Scandal of the Philippines. Record-breaking, pang-Guinness World Book, sabi ni Shera. Alright? So ngayon, mga palangga, okay? Ano pa sinasabi ng mga hayop na ito? Ito naman si Janice Digamo na mukhang nauntog ang mukha niya sa ano to, namaga. Namaga siguro sa kalalamo ng anong nilalamo nito. Alright? Kapag may, yun, kinukunik naman niya si Inday Sara kay Teves. Okay? Ang sinasabi naman ito ni Digamo, kapag may kinalaman sa banta ng buhay, kahit may kasamang kondisyon, kailangang seryosohin. Doon na sa binanggit ni Inday Sara at sinasabi niya dahil binisita, hindi pa naman na-confirm yun, gawa-gawa lang naman ni Remulla yun na binisita ni Inday Sara si Teves. Granting na binisita ni Inday Sara si Teves, hindi ibig sabihin, mga kababayan, ay hindi na siya pwedeng bumisita dahil sinabi, pinagbintangan o tinuturo ni Digamo na si Teves ang pumatay sa asawa niya. Napatunayan na ba na si Teves ang pumatay? Hindi. Statement niya, di ba? Hindi nga natin alam. Baka pamilya niya ang nasa likod niyan at ibintang kay Teves dahil hindi pa tapos ang kaso. So gusto niyang pigilan ang vice-presidente na dapat hindi dalawin ni Inday si ganito, si ganyan. Kasi sa narrative nila, sa posisyon nila, si Teves ang gumurgur sa asawa niya. Imagine mo, dictatorship talaga. Cancel culture na very kakampwet, very bangag, very pulahan at dilawan na hindi kaya pupunta kasi huwag mo bisitahin yan, hindi dapat binibisita ni Sara yan kasi yan ay suspect sa pagpatay. Napatunayan na ba? Like ako, pinupuntahan ko si Harry Roque dahil kaibigan ko. Pinagbibintangan na si Harry ay human trafficker, si Harry ay ganito, si Harry ay ganyan. Diba? Tapos sabi na, bumupunan yan, ganyan-ganyan. Ang kaibigan niya, ganito, ganyan. Bakit ako maniniwala? Dahil ito'y gawa-gawa lang ng mga bangag. It's the same thing, itong si Digamo. Bakit kailangan niya, alright, na pigilan o sabihan, not really pigilan, na sabihin na yung pagpunta ni Inday Sara ay pagpanig sa isang, kriminal or manggugurgor. Hoy, Digamong alput. Yung itsura mo, tignan mo itsura mo. Okay? Yung itsura mo, ano ba yan? Tao ba yan? Yung pagsuporta mo kay Marcos Jr. na nagpakidnap at si Lisa Tanas ng 2 menor de edad, ang paggurgor sa PSG, ang pagnanakaw sa mga flood control project, ang pagnanakaw sa Department of Agriculture, ang pagpapahirap sa lahat ng mga may sakit dahil ninanakaw nila ang pera sa DOH, sa PhilHealth, and lahat na alos. Yan. Bakit mo sinusuportahan yung ganitong klaseng presidenting bangag? Kayo lahat. Mga hayop kayo. Di ba? Puro botox daw si Digamo, sabi ni Rayson. Oo nga. Alright? Oo nga, no? Ang pangit. Tingnan mo, Digamo, ang pangit mo. Oh. Kita mo yung mukha mo? Para kang ng formalin. Parang kang pinaliguan ng formalin. Tahimik na si Teves Digamo at General Bantag. Kumusta na kaya sila? O nga, no? Shera, kumusta ka si General Bantag? Isa pa yon, di ba? Wala, puro gusto nilang patunayan doon sa Senate hearing na yon tungkol sa threat na yon. Alright? Ang bottom line natin, mga kababayan, ang tunay, ay ongoing pa rin ang kanilang mga hearing, ayaw nilang tigilan si Inday Sara, okay? Tapos sinasabi nila, ito,
House panel finds probable cause in VP Sara impeachment complaint. So mayroon daw probable cause. Hindi, sige. I-forward nyo na yan sa Senadong mga hayop kayo. Sabi dito, sa pamamagitan ng 1 minute ago, unanimous vote, nagdesisyon ang Committee on Injustice na may probable cause o sapat na basihan sa dalawang impeachment complaints laban kay Vice President. Ay, expected naman natin yan. Wala nang bago yan, di ba? Wala nang bago yan, mga kababayan, habang sila ay tutulong-tulong para sirain si Inday Sara. Ang Inday Sara ay nasa Laguna. Okay? Nandoon si Inday Sara sa San Pedro, Laguna. Ito. Saan to? Tingnan natin to. Balita. Ayan si Inday Sara. Ito yung pinuntang event. Di ba? Pang-asar. Pang-asar. Ayan. Ano to? Ba't walang sound tong event na to? Laguna. Okay. Yeah. Ano ngayon? Okay. So bottom line, mga kababayan, ang laban natin ay laban sa sindikato. Yang sa Kongreso na yan, sa Senado na yan, sa mga kabinete ni Bangag, lahat yan ay sinungalngalan ng maleta. Okay? Ang pinaka-mastermind, huwag nating kalimutan, ang sinabi ni Zaldico. Okay? Na si Bangag Jr., si Sandro Marcos, si Lisa Tanas Marcos, si Martin Tambaloslos, si Pangandaman, ang mga Bersamin at lahat ng mga kasabwat ang nagnanakaw sa pera ninyo sa flood control. Hindi 150 million na binabato kay Inday Sara, kung hindi bilyon-bilyon at aabot pa sa trilyon. Okay? At ang tunay na mastermind sa kahirapan ninyo, pag nanakaw, hindi na sa flood control, ay again, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, kaya deserve nila pag dumating ang tamang panahon, kapag nagalit na ang buong bayan, ang buong Pilipino, deserve nila ang maromanov. Sila ang deserve. Okay? Hindi ang mga Duterte ang gagawa ng ganong sinasabi nila na ang gagawa para magurgor sila. Sino ba ang may record ng pumapatay? Hindi ba ang mga Marcos? Di ba mismo ang mga dilawan ang nagsabi niyan na si Amy ay may pinagurgur? Di ba? Yang mga kakampi nila ngayon, yan sila Dilimaw na yan, ang nagsasabi na mga mamatay tao ang mga Marcos at pinapatay si Ninoy. Pero ngayon, di ba? Sobrang close na yung mga hayop kasi pareho nga sila ng common denominator, parehong vested interest. Ang may record po ng pumapatay o gumugurgur, walang iba kundi ang Marcos family. Marcos Romualdez Araneta. Yan ang may record ng kaputahan, record ng pagnanakaw, record ng kamatayan ng ating mga kababayan. It's the same thing with the Dilawan. Panahon ni Cory, di ba? May nanggandamatay na mga farmers. So, iisa sila. But sa panahon ni Pangulong Duterte, ano ang binabato kay Pangulong Duterte? Na nanggurgur daw ng mga inosente. Pero yun ay kasinungalingan dahil ang mga nagurgur, okay? Ang mga nagurgur, majority doon ay talagang palaban, lumalaban at gusto talagang may patayan. Nakita nyo? Saan ka nakakita na Presidente Duterte na nirehab ang milyon-milyong mga Pilipino na nalulung, nasadlak sa droga, nasadlak sa pulburon? Na katulad ni Bangag Jr. So kahit anong gawin pa ng maleta kongresistas ng Committee on Injustice, hindi kailanman magbabago ang ating puso na suportahan ang mga Duterte dahil nakita natin, na witness natin na even sa gitna ng pandemya, kayo ay nabuhay kahit papaano dyan sa kabila ng patay ang ekonomiya, patay ang turismo dahil walang pumapasok sa ating bayan. Pero sa panahon ni Bangag, patay kayo sa gutom. Patay kayo sa sakit dahil ninanakaw nila bawat segundo ang pera ng bayan. So, in conclusion,
Although, sinasabi nila na may probable cause ang impeachment kay Inday Sara, hindi na po surprise yan. Alam na natin yan. Yes, ang dollar ay 61.54 na o 56 ba? 'Di ba? Alam na natin yan, darating talaga sa ganon. Ang importante, alam natin na naniniwala sa ginawa ng mga Duterte na hindi sila ang tunay na magnanakaw kung hindi ang Marcos, Araneta, Romualdez at ang mga kasabwat dyan sa maletas kongresistas